I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. Alright, so magandang gabi po sa ating lahat at malakas po ang ulan dito po sa amin sa Camden City sa ngayon at salamat sa Panginoon na kahit po may bagyo na naman na darating, super typhoon nga po, pero ang pinapasalamatan po natin sa ating Panginoon ay kasama po natin siya at siya po yung magproprotekta sa atin habang po may bagyo. Pero ang bagyo naman po ay hindi naman po yan mananatili, kundi lilipas po yan. Okay? So ganun din po ang ating mga anumang klaseng bagyo ng buhay, problema, lilipas po lahat yan. Yan po ay pangkaraniwang nangyayari po sa ating bansa taon-taon. Bagyo, kahit po sa bagyo ng buhay, ay lilipas din po. It shall come to pass. Laging ang sabi po ni Ma'am Rina sa amin. Alright? Tayo po manalangin. Dakilang Diyos Ama, salamat po sa pagkakataong ito upang sa ganun kami po ay mag-aral muli ng inyong banal na salita. Naway meron kami mapulot ng prinsipyo po ninyo at ang bawat isa pong makikinig ma-encourage at patuloy na makakilala sa inyo at lumago kami sa aming spiritual na pananampalataya. Patawad po Ama sa lahat ng kasalanang nagawa at pagpalain niyo po ang lahat ng makikinig sa gabi ito. In Jesus' name I pray. Amen. Dito na po tayo sa Mark chapter 12, 13 hanggang 17. Ang sabi po ng Bible, and they sent unto him certain of the Pharisees and of the Herodians to catch him in his words. And when they were come, they say unto him, Master, we know that thou art true, and carest for no man, for thou regardest not the person of men, but teachest the way of God in truth. It is lawful to give tribute to Caesar or not. Yan po ang pamagat natin kasi ito po ay pamagat po ng narrative na ating binabasa po itong istorya dito. So yung paying taxes to Caesar or sa government, sa madaling sabi. Verse number 15, shall we give or shall we not give? But he, knowing their hypocrisy, said unto them, why tempt ye me? Bring me a penny, that I may see it. And they brought it, and he said unto them, whose is this image and superscription? And they said unto him, Caesar's. And Jesus answering and said unto them, render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. And they marveled at him. Okay, so tignan po natin ang mga salitang ginamit. Yung Pharisee po dyan, mga kapatid, galing po sa Greek word na parisaios. So, ang ibig sabihin po ay mga separatist po ito. Religious sila. An expert of the Mosaic law na tinatawag. Yung law of Moses. Talagang bihasa po itong mga Pariseo. Yung Herodians po dyan, hindi ko hinilagay. Tagasunod po ni Herod. Yun po ang ibig sabihin. Herodians. Yung lawful po dyan, ay galing sa Greek po na exesti, it is right. Kung ano po ang tama, yun po yung sinasabi nila dito, yung mga Pariseo, it is lawful to give tribute to Caesar or not? Yan po ang tanong nila.
So kasi, tinitignan nila, kasi po meron tinatawag nga po na separation of church and state, ano ho. At kahit nung araw pa, ay yan po ang usapin, ano po, yung separation of church and state. Hindi makikialam yung estado sa state, ganun din naman yung estado sa church. Yun po ang ibig sabihin, hindi makikialam ang church sa estado, hindi rin po naman makikialam yung estado sa church, ano ho. So magkahiwalay po na entity po yan, divine yung isa, secular yung isa, ano ho. Yung church ay divine, yung government ay secular, mga kapatid. At merong tinatawag na separation of church and state. Though you cannot separate God from the state, ano ho, hindi mo pwedeng i-separate ang Diyos sa state, sapagkat ang state ay institution ng Diyos po yan. Okay? So kaya it is lawful to give tribute unto Caesar, or sa church ka na lang ba, di ba? Sabi ng Panginoon ay render to Caesar the things which are Caesar, and to God the things which are God. Ano? Yung hypocrisy naman po dito ay hypocrisy sa Greek, ano ho, ang ibig sabihin ay deceit. Yung hypocrisy ng mga Pariseo ito ay punong-puno ng deceitfulness, condemnation, dissimulation, pagpapaimbabaw sa Tagalog po, or hindi taos sa puso. Alright? So yung superscription naman po dyan, doon sa coin or yung penny na dinala po sa kanya, sa Panginoon, ang ibig sabihin po nitong superscription ay an inscription or yung title. Ano yung nakasulat doon sa penny or yung coin na yon? Siyempre, alam natin, pag nakakita tayo ng coin, may tao sa likod ay yung agila, parang ganyan, no? So, kaya sabi ng Panginoon, ay ano bang nakalagay sa penny? Sabi niya, di ba, sa verse 15. And whose image subscription? Sabi nila, Caesar. Okay, ibigay niyo yung kay Caesar. Sa kabilang coin naman, ibigay niyo yung sa Panginoon. Kaya nga, nagmarbel po sila, sabi sa 17. Ang ibig sabihin po ng marbel dyan, taumazo sa Greek, to wonder or admire. Talagang hinangaan po nila. Hindi nila na-tempt ang Panginoon. Hindi nila na loko, kumbaga, sa koloksyal na salita, no ho? Hindi nila na loko ang Panginoon, kundi sabi ng Diyos, bring me a penny. Kanino bang subscription dyan or titulo? Kay Caesar, sabi nila, ibigay niyo yung kay Caesar. Ito namang isa ay sa Panginoon, ibigay niyo sa Diyos. So, meron pong para sa Panginoon, meron po sa church. Ano ho? Sa Caesar po, tax na tinatawag. Sa church naman po ay tithes and offering. Ano po? So, una pong pwede nating matutunan dito, they sent unto him certain of the Pharisees and of Herodians to catch him in his words. So, tignan niyo po, to catch, ano pong ibig sabihin? Huhuliin nila ang salita. Gusto kasi nilang magkamali ang sagot ng Diyos eh. Gusto kasi nila na masilo siya. At kumbaga lalabag ang Panginoon sa batas para merong i-accuse sa kanya at huliin siya at ikulong at hindi na maging sikat. Ganyan po ang plano nila mga Pariseo, mga Herodians, ano. Pero hindi po nila na loko ang Panginoon, kundi naging right yung tama niya, kaya they marveled, sabi ng Biblia kanina, na-admire sila. Oo. So yung una po dito, letter A, the Pharisees are expert of the Mosaic law. Kaya kabisado nila, gusto nga nila ang Panginoon magkamali ng sagot against the law of Moses. Pero, of course, ang Panginoon, alam na alam po niya yan, yung law of Moses, sapagkat siya rin naman po ang nagpasulat niyang kay Moses. Ano ho? So, kaya they are expert of the law, ano ho, pero hindi nila na lito ang Panginoon, kapatid. Okay, so itong mga Pariseo, full of deceitfulness po ito. Gusto nila sila ay kinikilala, pinapalakpakan, gusto nila sila popular. Sapagkat nung dumating nga po ang Panginoong Jesucristo, nangaral siya ng salita ng Diyos, gumawa siya ng maraming miracle, nagpagaling siya ng mga may sakit. So nalipat yung attention ng mga tao sa Panginoong Jesucristo, kaya nainggit itong mga Pariseo. Ngayon, gusto nilang siraan ng Diyos para bumalik ang atensyon at simpatsya ng mga tao sa kanila.
Pero, hindi nga po nangyayari ang gusto nila eh. Di ba? So, letter B, Jesus called Pharisees hypocrites. So, yan ang tawag niya sa kanila. Hipokrito kayo. Punong-puno ng deceitfulness, kalituan. Kaya alam niyo po, letter C, the words of the hypocrites are different from their walk. Iba yung sinasabi nila, iba yung lakad po nila. Magka-kontra. Ano ho? Maganda yung sinasabi nila, pero yung nasa loob nila, yung walk nila ay iba, kapatid. Maganda yung sinasabi, hindi maganda yung ginagawa. Oo. So, yung sabi ng Panginoon na para kayong ano tawag dyan, yung pansyon sa Ilocano ba yan? Yung tombstone, di ba? So, maganda sa labas, pero sa loob, panay kalansay. Panay marumi. So, ganyan po ang hypocrites. Ano ho? Maganda yung sinasabi niya, panlabas, nakabarong yan, nakabistida yan, nakaayos ng damit yan, punong-puno ng makeup yan, ano ho? At maraming nilagay na floor wax yan sa kanya, o yung lipstick, di ba? So, maganda, talagang maganda tignan. Oho. Pero sa loob-loob niya, punong-puno yan ng galit, ng bitterness, nakikipag-away yan, sinungaling yan, at nagtitik advantage yan sa tao. Ganyan po ang hipokrito. Sa panlabas, maayos, opo, pero sa panloob, punong-puno ng kalokohan, punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng bitterness, galit, puot. Oo, walang pagpapatawad sa kapwa. Kaya iba yung sabi niya, iba rin yung lakad niya. Kaya wag po tayong ganong kapatid. Kundi, kung ano ang sinasabi natin, yun din ang lakad natin. Opo, kung tayo po ay nakilalang Kristiyano, anak ng Diyos, disipulo ni Kristo, dapat nakikita po nila sa lakad po natin. Ano bang lakad mo bukas? Saan ka pupunta? Saan ka ba lalakad? Baka sabi mo, Kristiyano ka, pero iba ang lakad mo bukas. Sa birthday party ka pupunta, sa kainan ka pupunta, sa sabungan, di ba? Baka ang lakad mo sa galaan, sa kompyuteran. Ano ka ba? Ano ka ba talaga? Kung Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, follower ka ni Kristo, disipulo ka ni Kristo, ang lakad mo bukas, simbahan. Bakit? Doon ka mag-worship, magpasalamat sa ating pong Panginoon. Ano ho? At upang sa ganun, matuwa ang Diyos sa'yo, pagpalain ka pa. Kaysa naman sabi mo, anak ka ng Diyos, suwail ka sa Diyos, papaluin ka niya. Imbes na pagpapala, pagpapalo. Oo. So, pangalawa po, their question is it lawful to give tribute to Caesar or not? Pero sabi ng Panginoon, knowing their hypocrisy, ito po, why tempt ye me? Sabi niya, bakit nyo ako pinoprove? Bakit nyo ako tinitem? Oo. Bakit nyo ako tinatry? So sabi ng Panginoon, bring me a penny, verse 15, that I may see it. So una, letter A, Jesus knows their hypocrisy. Letter B, they ask just to tempt Jesus. Hindi naman po sila nag-ask to receive an answer. But they ask just to tempt Jesus para magkamali siya, para merong i-accuse sa Kanya. Kaya nga alam nila yung hypocrisy. Alam niyo po, wala po tayong itatago sa Panginoon. Wala po tayong maitatago sa Diyos. Pinakamaganda po, maging honest po tayo sa Panginoon. Oo, maging honest po tayo bilang isang tao sa asawa mo, maging honest ka, di ba? Kung ano ka, mas maganda kilala kang ganun. Hindi yung nagpapanggap ka. Mahirap po yan, yung nagpapanggap. Yung iba, nagpapanggap mayaman. Oo. So, yung damit niya ay may status symbol, di ba? Tapos, yung bag niya, Louis Vuitton. So, pero ano yun, class A yun, sa Shopee yun eh. Oo. Tapos, iba po yung nagpapanggap eh. Yung parang eto ako, hindi naman siya yun. Di ba? Mabait ako, sabi niya. Nung nanliligaw, mabait ako. Oo. Pero nung mag-asawa na sila, ay binubugbog niya na. Oo. So, nagpapanggap lang pala. Katulad ng kwento ni Pastor Sam sa amin noon, may nililigawan sa church yung dalaga. Nung nakuha niya at kinasal na sila, nag-attend pa yan ng church. Oo, tagal din, nag-i-involve din.
Pero nung nag-asawa na sila, ay huwag ka nang magsisimba. Ayun. Sa nagpapanggap lang pala. Hipokrito. Oo. 'Di ba? So, alam po ng Diyos kung sino tayo. Pinakamaganda maging honest po tayo. Lahat po tayo makasalanan. Lahat po tayo ay may pagkukulang. Lahat po tayo ay magpakatotoo. Yun nga ang magandang sinasabi. Magpakatotoo ka. Oo. So, wag mong itatago kung ano man ang kalagayan mo ngayon. Panginoon, ito ako eh. May pride ako. Meron akong bitterness. Mahirap akong magpatawad. Panginoon, mapagduda ako. Oo. Panginoon, mayabang ako. 'Di ba? Panginoon, ako yung mapagmalaki. Oo. So ako yung ayaw kong nasasapawan. Panginoon, baguhin niyo ang aking buhay. Tulungan niyo po ako. Oo. At alam niyo po, yan ang nagpapahirap sa ating pamilya eh. Yung papanggap na hindi naman siya yon totoo. 'Di ba? So, pero Panginoon, tulungan niyo ako ma-overcome ang mga ito upang sa ganun magampanan niyo. Ako po ay tamad, ako po ay maraming kalokohan, marami po akong kahinaan, at pero baguhin niyo po ako, turuan niyo po ako, gabayan niyo po ako. Yan ang mahalaga. Kasi wala po tayong itatago sa ating pong Panginoon. Pinakamahalaga, Panginoon, baguhin niyo po ako. Yan po ang pinakamahalaga yan. Pangatlo po, panghuli, the answer of Jesus is, render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God. So, inilimbawa po niya yung penny. Kaya letter A dyan, Jesus said, or use a penny or coin to answer the Pharisee. Kaya sabi ng Panginoon, bring me a penny. So, ngayon, anong nakikita niyo dyan sa penny, sa coin na yan? Whose image and superscription, and they said unto him, Caesar's. 16. Yung Caesar po, ay ano po yan eh, kumbaga, pagkakilala kung sino ang namumuno nung araw. Caesar's. Ano ho? Yan po ay pagkakilala, kumbaga ngayon ay king or president. Ganon. Nung araw po, Caesar's ang tawag po nila. Ano ho? So, kanino yan? Caesar's. Okay? At sabi ng Panginoon, kung kay Caesar yan, ibigay niyo ang kay Caesar. In other words, ibigay niyo sa gobyerno or tax para sa gobyerno. Opo. Kasi pag hindi magbibigay ng tax, diba? Tax evasion ang tawag po doon eh. Maliban sa Pilipinas ngayon ay kung ang sweldo mo lang 250,000 below, di ka na magta-tax, diba? Ang tax na lang natin ay yung mga binibili po nating mga pagkain, prime commodities, gasolina at iba pa. Na nire-resibuhan na, yun ang may tax. Pero pag hindi nire-resibuhan yan, walang tax. Oho. Kaya alam niyo po, yan sabi nga ng isang pastor sa akin, magparesibo ka lagi para makatulong ka sa gobyerno. Para pumasok. Oo. Alright? So, ayan. Kaya, bigay niyo para kay Caesar yung tax niya. Pero, ibigay nyo rin the things that are God's. And to God, the things that are God. Sabi ng Panginoon, ibigay nyo rin yung sa Diyos. Ano ba yung sa Diyos? Tithes and offering. Malakay chapter 3. Diba? Bring ye all the tithes into the storehouse, sabi ng Biblia. At sabi ng Panginoon, ninanakawan nyo ako eh. You rob me. Wherein will ye rob thee? Sabi ng Panginoon. Ay, sabi ng mga tao. Sabi ng Diyos, in tithes and offering. Plural po parehas yun eh. Oo. Diba? Tithes. Lahat po ng tinatanggap po natin, may tithes po yan. 10% po yan. Kung nakareceive ka ng 100, 10 pesos. Kung nakareceive ka ng 1,000, 100. Sa Diyos yan. Hindi po pagbibigay yan. Kundi ano po lang yan eh. Kumbaga, pagbabalik sa Diyos. Kaya nga, bring ang tawag sa Malakay chapter 3 verse 10. Hindi give. Bring. Bakit? Sa Diyos talaga yan eh. Pag kinuha mo yan, ninakawa mo ang Diyos. Kaya nga sabi niya, you rob me. Ye are cursed with a curse. Susumpain ka ng mga sumpa, sabi niya. Sumpa na nga, sinumpa pa. Oo, double jeopardy. Kaya, hindi mo makita ang kasiyahan sa'yo. Hindi mo makita yung yung fulfillness, satisfaction. Hindi mo makita yung joy. Bakit? Kasi nananakawan ng Panginoon. Maliban na lang, kung mag-repent tayo, ibigay para sa Diyos ang dapat sa Kanya. Diba? Tithes. Yung offering naman, above the tithes. Love gift sa Panginoon. Oho.
Kaya in tithes and offering, sabi niya, yun naman po yung sa Diyos. Kay Caesar, tax, wala po tayong magagawa yan eh. Kung pagtataksin talaga tayo, talagang i-require po yan, tax. Oo, talagang kailangang ibigay yan. Otherwise, makakasuhan ka. Oo. Pero ganun din sa Diyos naman po. Tax evasion, sa Panginoon naman, tithes evasion. Di ba? O, kaya, ang tax kasi, ginagamit po yan na operational expenses ng gobyerno sa iba-ibang ahensya, sa DPWH, di ba? Kaya nga ang budget ay 6 trillion na po ata next year. So, yan po, nanggagaling po yan sa tax para mag-operate ang gobyerno ng maayos. Sapagkat kung walang tax, hindi makakapag-operate ang gobyerno ng maayos. Ganon din po ang church. Hindi po yan mag-ooperate ng maayos, hindi po yan makakagas, walang soul winning, hindi po yan makakabili ng mga projects at iba-iba pang hindi yan makakasupport ng mission, makaka-establish ng other mission or church pag walang operational expenses. Kaya nga po, pinakamaganda, ibigay ang para sa Diyos, pagpapalain ka pa niya. Kaya nga sabi sa Malakay 3, God will open the windows of heaven and pour you out a blessing, that your room should not enough to receive them, sabi ng Biblia. Kaya sabi ng Panginoon, letter B, or mga tao, they marveled at His answer. Bakit? Salita na ng Diyos yan. Kaya alam niyo po, render to Caesars the things that are Caesars, and to God the things which are God's. Pangapat ay panghuli po sa ating principles of the day. Our talk should be aligned with our walk. Don't be an hypocrite. Don't be a hypocrite. So wag po tayong pagpapaimbabaw or hindi totoo ang sinasabi. Okay? Maging honest tayo sa Diyos. So your talk should align with your walk. Walk the talk. Sabi nga, don't just talk the walk, but walk the talk. Yan, naririnig po natin madalas yun. At pangalawa, give what is due to God through the church, and give what is due to the government through taxes. Okay, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo sa aming buhay, na manatili ito sa aming puso, dahil ito po inyong salita, mas pag sumunod po kami, ay pagpapalain niyo po kami. Bilang isang Kristiyano, anak ng Diyos, disipulo ni Kristo, ang walk namin dapat bukas na sa church. Bilang pasasalamat, pagpupuri sa kabutihan niyo sa amin sa mga nakaraang araw. Kaya pong maitas, in Jesus' name I pray. Amen. Yan po ang ating daily words of encouragement sa gabing ito. Magandang gabi po, Amang Mark Anthony Silak sa Batak, Sister Marisa sa Mangaldan, Pangasinan, at sa lahat pa po ng nakikinig, whether it be live or replay. God bless you, or see you on our next episode.